Bang Hilonggo. Please. Ayun, welcome back ulit po sa ating YouTube channel po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, nandito na naman po yung katropa. Welcome kayo dito mga kababayan sa lahat nating viewers. No? So ito po mga kababayan, meron kasing kumakalat ngayon o kinakalat na nasa kabila. Mga kababayan, huwag kayong maniniwala. No? Meron kasi ngayon kumakalat na meron na naman daw virus dun sa China, mga kababayan. Meron sila ngayon ikinakalat ngayon, pinapakalat na fake news. Pero napanood ko sa GMA News mga kababayan na wala hong virus sa China mga kababayan na sinasabi na pinapakalat nila ngayon dito sa Pilipinas na meron daw virus sa China. O sabi pa nila, paano na lang kung mapunta yan daw dito sa Pilipinas? Hindi kawawa daw. Kawawa daw tayo kasi si BBM ang presidente, hindi marunong daw mamuno sa bansa natin. Yan yung sinasabi nila. Palapalabas na naman ng mga details. Ano to? Panibagong strategy na naman para may iba to na paninira sa ating gobyerno o kay PBBM. Bagong strategy ng mga didiles. Kasi, nanood ako kagabi, mga kababayan, sa GMA News, pero napanood sa TikTok, fake news. Yan daw po ay fake news mga kababayan at hindi ho totoo na may virus po na kumakalat ngayon sa China. Na-confirm mismo yan, no, ng GMA News kasi nag-report din po ang yung DOH ng Pilipinas na wala hong ganun na nangyayari po ngayon sa China mga kababayan. So yan po ay fake news at gawa-gawa na lang. Kaya wag ko kayong maniniwala mga kababayan. Ayan ito. Do it sa post tungkol sa umano'y bagong epidemya sa China. It's fake news. O yan, fake news mga kababayan, wag kayong maniniwala. So ngayon kasi, mga kababayan, malapit na yan sila wakasan. Yan. Huwag kayong mag-alala. Yung naglabas ng fake news na yan at nagbalita ng mga ganyan, mayayari na yan sila mga kababayan. Niimbestigahan na yan sila para masampulan yung mga tao na naglalabas ng mga fake news. No? Para lituhin ang taong bayan at anuhin na naman yung guluhin ang bansa natin. No? Ito, ayan, hindi ko alam kung siya nagsalita niyan eh. Pero malamang kung hindi man siya nagsalita, yung mga kalyado niya yan, yung mga mahilig manira sa gobyerno. So, hindi ko naman sinasabi na siya ang nagsalita niyan. Pero, tingin ko, mga didilis nagsabi niyan, mga kababayan. Ito, sabi niya, buti na lang, nung nagka-pandemya ay presidente si Digong at kaya niyang magsalba ng maraming buhay. Ano magsalba ng maraming buhay? Maraming namatay kamo. Ano magsalba ng buhay? Maraming namatay. Ito pa. Ngayon, may balita na magkakaroon ulit ng pandemya galing China na nakakatakot talaga. No? Kaya ang tanging solusyon ay patalsikin si Bangag. Yun pala yun. Kaya nagpapakalat kayo ng fake news. So, naglabas din. No? Lumabas din yung totoo. Kaya pala kayo nagpapakalat ng fake news ay para patalsikin talaga si PBBM. No? Ngayon, mga kababayan, alam na, gusto nilang patalsikin si BBM, kaya nagpapakalat sila ng fake news na ganyan para lang, no, mayo po ang amo nila. Wow, ang galing Kasi nga may sila may ginawa sila ngayong pagbabanta sa ating Pangulong BBM, mga kababayan. Ngayon, na this January daw, iba na daw ang presidente. Sabi din niya ni Dado. Sabi din niya ni Dado, mga kababayan. Sabi ni Dado na this year daw mga kababayan, itong January, iba na daw yung presidente. Pero ayan, hanggang ngayon, presidente pa rin si BBM. Baka iniisip nila mga kababayan, yung rally ng INC dito sa Luneta. Kasi sasakyan talaga nila yan mga kababayan. Pero ang sabi ng INC, yun ang rally na yun, ay para pagsuporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy
ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero, ang sinasabi ho ng mga didilis, mga kababayan, ayun daw yun, ay pagsuporta daw sa mga Duterte. Ako, mga kababayan, gano'n naman yan eh. Mga didilis eh. Para lang sabihin na marami sila. Eh, hindi pumatok yung EDSA nila eh. Mga kababayan eh. Ilang linggo sila sa EDSA, wala pa rin nangyayari. Ngayon, para lang sabihin na marami sila, sasabayan nila ang INC. Ya, ang Iglesia ni Cristo. O sasabayan nila, parang sabihin nila, marami sila, kakampi nila ang Iglesia ni Cristo. Naku po, mga kababayan. Ha? O ito pa, sabihin natin. O. Ayan, kaya tanging solusyon ay patalsikin na si Bangag sa pwesto para maiwasan ang pagkasawi ng maraming Pilipino. Matinding virus daw. Kaya sabi nila, kailangan daw patalsik na si BBM kasi meron daw darating na virus dito sa bansa natin. Matinding virus daw to, mga kababayan. Hindi kaya kayo ang virus sa Pilipinas? Kayo ang sumisira sa mga Pilipino? Kayo mga didilis? Kayo ang sumisira sa bansa natin? Pero inyo ilalabas yung fake news na yan para lang patalsikin si BBM? Mga didilis? Maglalabas kayo ng ganitong issue na wala namang katotohanan, fake news. Tapos sasabihin nyo, patatalsikin nyo lang si BBM, ganun lang yun? Ha? Bakit? Gusto nyo patalsikin si BBM kasi this 2028 election, presidente, hindi na ba mananalo yung amo nyo? Hindi na mananalo kasi dahil sa ginawa nila, hindi na sila mananalo bilang at hindi na makabalik sa kapangyarihan. Kaya atat na sila na maupo ngayon. Mga kababayan, gusto nila maupo ngayon para makabalik lang sa kapangyarihan, patalsikin si BBM. Bakit? Patanong ko nga kayo. Pag naupo ba si VP Sara Duterte, kaya niyang harangan yung virus na yan? Yung sinasabi ninyo. Pag naupo ba si Duterte, kaya niyang gawin ang ginawa ni BBM na pataasin ang ekonomiya ng bansa. Sa tatay niya nga abogado tatay niya, pero ano nangyari doon? Binagsak ang ekonomiya ng bansa. Baon sa utang ang Pilipinas. Yan, sasabihin nyo. Ha? Sila ang pag-asa ng bayan. Para malubog lalo ang bansa natin. Ganun. Paano kung siya pa ang maging presidente sa pandemic? Yung sinasabi yung BP. Ano mangyayari? Ngayon pa nga lang, wala tayong nakikita na ginagawa niya dito sa bansa. Paano pa kaya? Kung siya ang presidente natin, ano ang mangyayari? Baka nasundan lang. Kung ano yung utang ng ama niya, baka nadagdagan. Si BBM tingnan nyo, mga kababayan. Makasaysayan ang ginawa ni BBM nitong 2024. Revenue yun yung kita ng Pilipinas. Ang pumasok na pera sa Pilipinas. Dahil yan sa may mga investment na pumasok sa bansa natin. Ilang administrasyon na ang nagdaan. Nagawa ba nila yan? Hindi nila nagawa yan, mga kababayan. Si BBM lang ang nakagawa na nakapasok ng ganyang kalaking revenue, ganyang kalaking pera sa bansa natin. Yan, yung sinasabi nyong mga lakwat siya ni BBM, yung mga travel, masarap sa bansa, ibang bansa, sinasabi ninyo, yan, mga kababayan. Kasi, ang idol nyo kasi, idol lang din ng China. Paano talaga unlad yung bansa kung focus ka lang sa China? China lang ang mag-i-invest dito sa bansa natin. Oo nga. Umunlad nga ang bansa. Umunlad sa pugo. Kahit illegal, umunlad dito sa bansa natin ang pugo na illegal. Na ngayon, ay binan na ni BBM dito sa bansa natin. Ban nga sa China, dito sa Pilipinas na mayagpag. Biruin mo yan. Ayaw ng China magkalat ng mga ganyan doon sa kanilang lugar. Dinala dito sa bansa natin. Nako, sinabi pa mismo ng amo nyo na legal ang pugo at malinis yan. May balita yan. May salita mismo dyan si Duterte, hindi fake news yan. Kaya, huwag niyong lituhin ang taong bayan. Ngayon, nagpapakalat kayo ng fake news para lang patalsikin si BBM. Kaya sa mga kababayan natin, huwag kayong maniniwala dyan. Dahil yan, isa na naman sa mga strategy ho ng mga didilis para ho mapatalsik ho ang ating PBBM. Mga kababayan,
Yung sinasabi nilang virus na yan, nako, strategy lang nila yan mga kababayan. Wala akong virus na nangyayari ngayon sa China. Confirm na mismo yan mga kababayan. Nabalita na rin ho yan. Kaya please lang ho, wag ho kayong maniniwala. Research po muna tayo, alamin natin ito totoo. Huwag kayong maniniwala sa mga paninira nila ngayon na ginagawa. Lalo-lalo na ngayon kay BBM. Nakikita nila, ang unlad ng bansa. Tumataas ang ekonomiya. Malaki ang pumapasok na revenue sa bansa natin. Kaya sila naiinggit sa ginagawa ni BBM kasi si BBM lang ang nakagawa niyan. Yung mga proyekto, mas lalo pang pinapalakas ni BBM. Siya sabi nila na wala daw si BBM ginagawa. Hindi ho totoo yun. Pinapalakas ni BBM ang mga proyekto dito sa bansa na alam niya makakatulong sa mga Pilipino para mapabilis ang biyahe, lalo na sa mga magsasaka natin. Hindi ho yung totoo na walang ginagawa si BBM. Hindi ho nila nakikita. Kasi ayaw nilang maniwala. No? Ayaw nilang maniwala. Tulad nito, mga kababayan. May i-share ako sa inyo. Ito, sa Iloilo yan. Sa Iloilo. Ito. Mga natapos na proyekto ng Bell Better More program ni BBM, ibinida ng DPWH sa Western Visayas. Ayan, nakikita nyo. Flood control. Flood control yan sa Iloilo, Western Visayas, Region 6. Sa amin, sa Iloilo. Ayan na. Ito pa. Eskwelahan. Mga kababayan. Ha? Eskwelahan. Ayan pa. Maraming proyekto na talagang makikita natin na talagang mapapakinabangan na ng tao, mga kababayan. Yan, kalsada. Tingnan nyo, bundok yan, mga kababayan. Pero may kalsada na ngayon. Kasi ang gusto ni PBBM, mga kababayan, mapabilis ang biyahe ng ating mga magsasaka. Kaya yung sinasabi ni PBBM na road to market. Road to market. Mula sa mga magsasaka, papuntang market, mapabilis na lang yung biyahe. Kasi di ba mga kababayan, tulad ko, naranasan ko rin yan. Kasi ako, province din ako, mga kababayan. Kung wala akong magandang daanan, itong ating mga magsasaka sa kanilang mga paninda, ay maantala, mga kababayan, at mabagal ang kanilang pagdala ng mga kanilang produkto sa mga market. Kaya ginawa yan ni BBM para matulungan sila, para mapabilis ang biyahe nila papunta sa mga palengke, mga kababayan. Kasi biruin mo naman, kung ikaw may dala, tapos wala kang magandang daanan, hindi simentado, lubak-lubak, tapos maputik, talagang mababagalan ka. Lalo na kung tag-ulan. Pero kung simentado, kahit umuulan, mabilis po ang biyahe. Tulad yan, Iloilo yan, mga kababayan, sa Iloilo yan, ha? Ayan, no? DPWH Region 6, mga kababayan. Ayan din. Sa gitna pa ng palayan, ha? Ayan, nakikita nyo yan? Gitna pa ng palayan yan. Ayan, nakikita nyo na, ha? May resulta na. Ayan, nagagamit na ng tao. May dumadaan na ng sasakyan. Ayan, makita nyo, may yung kalsada, tapos kabilaan, may palayan. Yan yung sinasabi ni PBBM, mga kababayan, para mapabilis ang biyahe ng mga magsasaka sa kanilang mga paninda papuntang market. Diba? Tingnan nyo yan. Ito pa. Ito. Mga struktura sa Pilipinas, mas pinalakas ng administrasyon. Yan. Hindi totoo na walang pakialam si BBM sa mga proyekto. Ginagawa ni BBM yan kasi alam niya na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. At hindi lang yan. Ganyan kasi yung kanyang ama noon. Talagang sinundan niya ang yapak na kanyang ama sa pagpapagawa ng mga proyekto kasi alam niya ito ang magpapaunlad sa bansa natin. Isa kasi yan, mga kababayan, kapag kukonekta na po yung mga kalsada, mga project na yan, sa mga mapadali na ang buhay ng mga Pilipino. Lalo na sa pagbiyahe. Lalo na yung mga magsasaka natin. Ito po, mga kababayan, nangako ang Department of Public Works and Highway na masigasig na magtrabaho sa pagtatayo ng mga kinakailangan struktura para makatulong sa pambansang paunlaran kasunod sa kasunod ng paglagda sa 6.326 trillion na pambansang budget
para sa 2025. Kasi sila, yung DPWH, pangalawa sa pinakamalaking budget na binigay, no? Ngayong ng gobyerno ng administrasyon PBBM. 'Di ba? Oh, ayaw nyo. Ayaw na madidilis yan, mga kababayan. Malamang galit na galit naman yan sila. Kasi, mga kababayan, ang kay PBBM nakikita. Pero yung bell, hindi ko alam ano nangyari doon. Mukhang bell lang pa sa sarap pakinggan, pero walang nangyari, walang natapos. Kay BBM, mga kababayan, may natatapos at hindi ho nababaon sa utang ang Pilipinas kahit maraming project na pinapagawa si BBM dito. Alam nyo yung sinasabi ninyo na binaon ni PBBM sa utang ang Pilipinas, hindi o si BBM ang nagbaon sa utang sa Pilipinas dahil si Duterte. Ayan tingnan nyo nga yan kung gaano kalaki yan. Gaano kalaki mula kay Cory hanggang kay PBBM kung sino ang nagbaon sa utang ng Pilipinas. Tingnan nyo, siya bukod tanging nakagawa niyan. Yung amo nyo. Yan. Idol nyo pala yan. Sige nga. Idol nyo na yan. Bukod tanging gumawa na ganyang record. Ganyang kalaking utang. Nako, mga kababayan. So yun. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.